Sabi nila, darating daw ang bagay na pinakagusto mo sa pagkakataong pinaka hindi mo inaasahan. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. And yes, alam ko medyo nag-iba ang boses ng inyong Mama Mia today dahil nagising na lang ako na wala akong boses, na sinisipon ako, ano ba tong panahon na ito ngayon. But regardless of what I felt or what I'm feeling, nako, uunahin nating makapag-upload ng ating kwento for today. And syempre dahil weekend, wala po tayong on-cam video pero bagong storya pa rin ang hatid natin for today. At bago natin umpisahan yan, nako, paki-follow naman po ang FB page o Blue App page ng ating butihing kaibigan ni si Ma'am Rose Puno Perez, ang Shop in Style. Ayan po, and check out na rin kung ano bang magugustuhan nyo dyan. Kayo na pong bahala. So go na, i-like at i-follow nyo na. Syempre, wag na nating patagalin pa ito. Atin ang umpisahan ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami sa atin ang may pinapangarap na buhay. May pinapangarap na pag-ibig. Pero paano kung dumating nga ang pag-ibig na yon, pero kailangan nyo namang itago? Dear Mama Mia, Martes ng umaga, isa na namang araw na parang paulit-ulit lang. Makati traffic, mainit na hangin, amoy kape sa bawat sulok ng lobby ng building namin. At ako, nakapila na sa elevator. Hawak ang tatlong makakapal na folders na parang kasing bigat ng responsibilidad ko bilang isang dakilang empleyado. Sanay na ako sa ganitong routine. 10 years na rin naman ako sa industriyang pinapasukan ko. 2 taon sa kumpanyang ito, pare-parehong muka, pare-parehong problema, pare-parehong deadlines. Walang bago, nakakabagot na nga kung tutuusin eh. Hanggang sa may bigla akong nakabanggaan. Napaatras ako ng bahagya. Kumuwala ang hawak kong mga folders at kumalat ang mga papeles sa sahig na para bang slow motion sa isang pelikula. Sorry, I didn't see you. Sabay kaming yumuko. At dun ko siya unang nakita. Matangkad, malinis manamit, may kakaibang presence. Yung tipong kahit hindi siya magsalita, ay mapapatingin ka. Bahagyang kulot ang buhok at nang mag-angat siya ng tingin, parang may mga ngiting hindi niya tuluyang inilalabas. Here, let me help you, sabi niya. May bahagyang diin sa bawat salita. Hindi siya purong Tagalog magsalita. May halong banyagang lambot o banyagang accent. Kinuha niya ang iilang papel at inayos bago inabot sa akin. Saglit na nagdikit ang aming mga daliri dahil doon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may dumaloy na kuryente sa balat ko, Mama Mia. By the way, I'm David. Dagdag niya at tumayo na kami pareho. New transfer, Finance Department, sabi niya. Jana, sagot ko na pilit inaayos ang sarili kong composure. Sa accounting department naman. Ngumiti siya. This time, mas malinaw. Good. At least may kakilala na ako agad dito. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng linyang iyon, parang may nagbukas na pinto sa isang bagay na hindi ko pa alam kung handa na ba akong pasukin. Simula sa araw na yun, Mama Mia, naging pamilyar na ang presensya niya sa akin.
Pareho kaming nasa money department. Siya sa finance at ako naman sa accounting. Kumbaga, ang mga departamento namin ay kailangang mag-work hand in hand para sa ikabubuti ng kumpanya. At sa kung anong biro pa ng tadhana, naging magkatabi pa talaga ang mga cubicles namin, Mama Mia. Sa una, trabaho lang. Jana, can I get your input on this? David, patingin nga nitong report ko. May kailangan pa ba akong i-improve? May nakalimutan ba ako? Ganun lang. Pero habang tumatagal, napapansin ko na may ibang klasing katahimikan kapag magkalapit kaming dalawa. Hindi naman yung tahimik na awkward. Hindi rin yung super comfortable. Kundi punong-puno ng kung anong bagay na hindi ko masabi. May mga sandali na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi naman sa binabastos niya ako, Mama Mia. Wala naman akong nararamdaman na binabastos niya ako. At lalong hindi rin naman inosente. Parang may kakaibang kilig na hatid ang kanyang mga tingin. Parang may kakaibang lihim na gusto kong tuklasin. At ako, mas lalong hindi ako ligtas. Napapansin ko ang paraan ng paggalaw niya. Yung kumpiyansa niya sa kanyang bawat kilos. Yung disiplina sa postura niya. Yung subtle na pabango na naiiwan niya sa hangin tuwing dadaan siya sa harapan ko. Mama Mia, matagal na po akong single. Ang totoo niyan, last relationship ko pa ay nung kagagraduate ko lang nung college. Tapos 10 years na akong nagtatrabaho. Kung tutusin, more than 5 years na wala akong karelasyon. At sa totoo lang, matagal na rin akong hindi nakakaramdam ng ganito. Alam ko sa sarili ko, hindi ito basta attraction lang. Parang unti-unting hinihila ka papunta sa isang bagay na alam mong delikado pero hindi mo naman mapigilan. Alam mong delikado pero parang mas gusto mo pang tuklasin ng tuklasin. Hanggang sa isang Biyernes, year-end closing yun. Pagod na ang buong team. Isa-isa nang nag-log out ang mga tao hanggang sa lumiwanag na lang ang floor sa malamlam na ilaw ng mga monitors. Hanggang sa napansin ko na dalawa na lang kami sa loob ng opisina na iyon. Ako at si David. Still working? Tanong niya nung lumapit siya sa cubicle ko. Yeah, hindi pa to tapos eh. Sagot ko na pilit tumatawa. You need help? Let me help you. Hindi na niya inantay ang sagot ko. Umupo siya sa upuan na nasa tabi ko at mas malapit siya sa akin kesa sa dati. Mas tahimik na ang buong paligid. Mas malinaw na sa tenga ko ang bawat tunog. Keyboard, paghinga, pati na rin ang nakakawindang na tibok ng puso ko. Habang nagtatrabaho kami, napunta ang usapan namin sa mas personal ng mga bagay. Jana, are you single? Tanong niya na parang casual lang. Yeah, sagot ko. How about you? Same. Saglit kaming natahimik na tila ba nagpapakiramdaman. You know, it's hard to find something real these days. Dagdag niya. Napangiti ako. Tell me about it. At dun nagbago ang lahat. Hindi ko na namalayan kung kailan tumigil ang mga daliri ko sa pagtitipa ng keyboard. Hindi ko na rin alam kung bakit parang biglang uminit ang paligid
Hindi naman nakapatay yung aircon. Hanggang sa maramdaman ko ang mga kamay niya, Mama Mia. Mahinahon, mainit, at dahan-dahang humawak sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya at sa mga mata niyang yun, wala nang biro. Tila wala na ring distansya. Wala nang dahilan para magpanggap pa. Na tila ba inantay lang talaga namin na mawala ang lahat ng tao sa aming paligid. Jana, mahina at puno ng hangin, pero sapat niyang bigkas sa pangalan ko para marinig ko. At bago pa ako makapag-isip ng matino, Mama Mia, ay lumapit na siya ng tuluyan sa akin. Jana. Tawag niya ulit sa pangalan ko. Parang bumagal ang mundo sa pagbigkas niya ng pangalan ko. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas o kung may natitira pa bang tama at mali sa pagitan naming dalawa. Ang alam ko lang, Mama Mia, hindi ako umatras. At lalong hindi rin naman siya tumigil sa pagtawid ng espasyo sa pagitan namin. Dahan-dahan siyang lumapit. Sapat lang para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Napapikit ako saglit. Hindi dahil sa gusto kong tumakas sa pakiramdam na yun, kundi dahil gusto kong damhin ang bawat sandali sa namamagitan sa amin noon. At nang magdikit nga ang mga labi naming dalawa, hindi iyon basta halik lang, Mama Mia. Hindi iyon aksidenteng nangyari. Parang matagal na yung hinihintay ng isang bahagi ng pagkatao ko na matagal ko na ring tinatanggihan at dinedenay. Mabagal lang sa simula. Mahina ang kanyang mga kilos na para bang nag-aalangan kami pareho. Hanggang sa unti-unting nagiging totoo. Napahawak ako sa braso niya. Parang kailangan ko ng masasandalan para manatili akong nakatayo. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, para akong lasing nung mga panahon na yun. Nanghihina ang mga tuhod ko na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siya naman, marahan akong hinila papalapit. Na tila ba parang ayaw niyang may pagitan pa ni konting spasyo sa amin. Kahit siguro hangin, mahihiyang dumaan sa gitna naming dalawa. Pero sa gitna ng init ng sandaling iyon, hindi ko na malayan kung ilang segundo o ilang minutong magkahinang ang mga labi namin nang may biglang pumasok na tanong sa isip ko. Ano bang ginagawa ko? Ako si Jana, yung babaeng laging kontrolado ang lahat ng bahagi sa buhay niya. Yung trabaho, emosyon, pati na rin mga desisyon. Hindi ako yung klase ng tao na padalos-dalos. Hindi rin ako yung basta-basta nahuhulog. Pero ngayon, anong nangyayari sa akin? Isang halik pa lang, parang handa na akong kalimutan kung sino ako. Isang halik pa lang, pero handa na akong isakripisyo ang lahat ng binuo ko tungkol sa pagkatao ko. Dahil sa naisip kong yun ay dahan-dahan akong umatras. Hindi dahil ayoko na magkahalikan kaming dalawa. Kundi dahil natakot ako. Natakot ako sa sarili ko.
at sa kung gaano ko siya kagusto. Napatingin siya sa akin. Parang may halong pagtataka at pag-aalala yung mukha niya. Siguro nagtaka siya at nag-aalala siya kung bakit ako umatras. I'm sorry. Mahina akong sabi. Kahit hindi ako sigurado kung ano ba talaga ang hinihingi ko ng paumanhin sa kanya. Yung pagputol ko sa mainit naming sandali o yung pag-aalinlangan ko. Umiling siya ng marahan. Don't be. I should be the one saying that. Ako dapat ang nagsusorry. Sagot niya. Tahimik ulit. Pero ibang klasing katahimikan na yun. Mas awkward. Mas nakakailang. Pero mas totoo. Mama Mia, pagkatapos ng gabing iyon, nagbago na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi na kami basta magkatrabaho na lang o basta magkatabi ng cubicle. Pero hindi rin naman naging kami. Sa opisina, pilit naming ibinabalik ang dating normal na routine naming dalawa. Emails, reports, meetings, ganun lang. Pero sa bawat sulyap, alam naming pareho na may nangyayari na hindi namin alam kung papaano pipigilan. At alam kong hindi iyon basta-basta mawawala. Lalo pat nabuksan na ang pinto sa kakaibang koneksyon naming dalawa nung magkahalikan nga kami. May mga sandali na nagkakasalubong ang mga mata namin sa gitna ng abalang araw sa trabaho. At sa isang iglap, kahit na okupado pa ang utak ko sa dami ng kailangan kong gawin, bumabalik ang lahat ng nararamdaman ko nung gabing yon. Ang problema nga lang, Mama Mia, hindi ko alam kung saan kami patungo. Hindi naman kasi ako yung tipo ng babae na pumapayag sa basta-basta hook up, na pumapayag sa walang label na relasyon. Hindi ako yung ganon. At lalong hindi rin ako yung babae na nagtatanong ng mga bagay-bagay tungkol sa ganyan. Hindi ko ugaling pangunahan ng isang lalaki kung may gusto ba siya sa akin o wala. Tapos ang problema, etong si David may lahing foreigner. At alam ko naman na sa mga foreigner, casual lang ang mga ganitong bagay. Normal lang sa kanila na nag-aanuhan kahit walang relasyon, kahit walang matinong usapan. At ako, Mama Mia, hindi po ako ganon. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga dokumento, lumapit sa akin si David. Coffee? Tanong niya. Simpleng tanong na parang walang ibig sabihin. Na para bang normal lang na paanyaya ng isang katrabaho. Pero pareho naming alam na ang pagsasaluhan namin ay hindi lang basta-basta pagkakape. Not sure, sabi ko. I'll wait for you. Hindi na niya ako inantay na sumagot. Tumalikod na siya, Mama Mia, habang ako ay nag-aayos pa ng mga gamit. Nung tapos na akong mag-ayos, ay tsaka siya lumapit sa akin. I know a place, let's go. Sa isang tahimik na cafe sa likod ng building na pinagtatrabahuan namin, ay dun niya ako dinala. Sabi ng mga katrabaho ko, Mama Mia, masarap daw ang kape doon, pero hindi ko pa nasubukan. Kuripot din po kasi ako. Hindi ako gumagastos ng mga ganong bagay na kaya ko namang gawin sa bahay.
Unang beses noon na nag-usap kaming dalawa nang walang halong tungkol sa trabaho. Jana, about last Friday, panimula niya. Napahigop ako ng kape. Pilit nagpapakalma pero parang mali yata yung ginawa ko. Di ba yung kape, mas lalo kang nagpapalpitate at mas lalo kang nenervyosin? David, you don't have to. But I want to. Putol niya sa sasabihin ko. Gusto ko sanang sabihin na hindi na niya kailangan pang magpaliwanag tungkol doon. At hindi na namin kailangan pang pag-usapan yon dahil pareho naman kaming consenting adults. Pareho naming ginusto ang nangyari at wala nang dapat pang sisihin tungkol doon. Pero Mama Mia, parang yun yata talaga ang gusto niyang pag-usapan namin. Diretso ang boses niya. Walang paligoy-ligoy. I don't regret it, Jana. Dagdag niya. Tumigil ang mundo ko sa isang iglap. Hindi ko inaasahan ang sagot na yon. Oo, hindi naman ako magpapaka-plastic. May mga pagkakataon naman na nag-e-imagine at nagdi-daydream ako na sinabi sa akin ni David na gusto niya ako, na magiging kami. Pero hindi ko naman inisip na ganito kabilis at hindi rin naman ako handa. But I don't want to rush you, Jana. Or I don't want to make things complicated for you. Pagpapatuloy niya. Napangiti ako kahit medyo may mabigat sa dibdib ko. Mama Mia, eto na eh. Yun na dapat yun eh. Aamin na dapat siya pero may but. Ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay para sa akin. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin na ayos lang sa akin ang maging komplikado. Basta siyang kasama ko. Pero ayoko siyang pangunahan. Too late for that, don't you think? Sagot ko. Pareho kaming natawa pero may halong katotohanan. At dun ko napagtanto, Mama Mia. Hindi nga lang talaga basta attraction ang nararamdaman ko for David. Mas malalim. Mas mapanganib. At alam ko na may posibilidad, malaking posibilidad, na pupwede akong masaktan ng sobra kapag hinayaan ko na mamayani sa puso ko ang kakaibang damdamin ko para sa kanya. David is nothing like me. Or nothing like us Filipinos. Oo, Pinoy naman siya. Oo, marunong siyang magtagalog kahit hindi fluent. But then, hindi po siya lumaki dito sa Pilipinas. Pumunta na lang siya dito nung nag-college na siya. Dahil ang sabi niya, mas mura daw ang edukasyon dito sa Pilipinas. Kaya dito siya pinag-aral ng kanyang ina, na noon ay divorce na sa Amerikano niyang ama. Kaya naman Mama Mia, nag-aalinlangan pa rin talaga ako. Sa edad ko noon, na 30 na, iniisip ko nang mag-settle down. Iniisip ko na ang lalaking susunod kong magiging boyfriend, ang lalaking magdadala na sa akin sa harap ng dambana ng simbahan. And seeing and looking at David, I doubt kung siya yung lalaki na yon. Para yatang allergic sa commitment ang ganitong klasing lalaki. Foreigner, guwapo, may kaya sa buhay kahit hindi naman mayaman. Alam kong maraming babae ang magkakandara pa sa kanya. Maraming babae ang practically ibibenta na ang sarili nila sa kanya. And ayoko pong maging isa sa mga koleksyon niya sa babaeng yon. Kaya naman Mama Mia, pilit kong pinipigilan noon ang sarili ko. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na wag mong seryosohin si David.
dahil wala din naman siyang seryosong sinabi sa'yo. Mula noon, ay pilit kong iniwasan ang presensya niya. Kaya lang, mas lalo naman siyang naging porsigido. Mas lapit siya ng lapit. At dahil bawal sa kumpanya ang nasa iisang department, ay mas lalo akong kinabahan, Mama Mia. Ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko, hindi naman po siya yung pinaka-prestigious pagdating sa industry kung saan nako. Pero maganda ang kanyang benefits, maganda ang pasahod. Kaya nga ako lumipat dito mula sa dati kong pinagtatrabahuan eh. And I don't want to complicate things para sa trabaho ko. At mula nga noon, para wag maging komplikado, ay naging mas maingat na lang kami ni David. Mas tahimik, mas lihim. Mga tingin na masyadong matagal kapag walang ibang nakakakita. Mga usapan na paputol-putol kapag may mga taong iba na pilit sumusulpot. At may mga gabing nagkikita kaming dalawa sa labas ng opisina. Opo, Mama Mia. Totoo po ang sabi nila. Mas mapipigilan pa raw ang pagputok ng bulkan kaysa sa pag-ibig na pilit kumukuwala sa puso mo. Sabi ko sa sarili ko, sige, enjoy ko na lang. Ano naman kung masaktan, 'di ba? Oo, wala pa kaming label nung mga panahon na yon. Hindi pa namin pinapangalanan kung ano ba talaga kaming dalawa ni David. Hindi pa namin inaamin ang totoong damdamin namin para sa isa't isa. Para bang gusto lang namin ang isa't isa, yun lang ang alam namin. Pero hindi niya alam na mas malakas pa ang nararamdaman ko kesa sa pagkagusto. At sa bawat sandali na magkasama kami, lalo akong nalulunod. Sa kanya, sa paraan niya ng magsalita, sa paraan niyang tumingin sa akin, at sa paraan niya kung paano niya iparamdam na tila ako ang pinakamagandang babae sa mundo sa tuwing magkasama kami. Oo, Mama Mia. Dumating na rin sa punto na hindi na lang po basta halik ang pinagsasaluhan namin ni David. Dumating po sa punto na maging ako, hindi ko na alam kung paano ko nagagawang ibigay ang sarili ko sa isang lalaking wala namang kasiguraduhan kung mananatili ba habang buhay sa aking piling. Dapat sana tinanggihan ko, 'di ba? Pero hindi ko magawa. Mas nanaig sa akin ang curiosity kung ano nga bang pakiramdam kapag nakulong ako sa kaniyang mga bisig. Kung ano nga bang pakiramdam kapag naging isang aming mga katawan. At aaminin ko, nung unang may mangyari sa amin, wala po akong naramdaman ni katiting na pagsisisi. Sa kanya ko po unang naramdaman kung paano talagang sumaya at lumigaya pagdating sa bagay na yon. Hanggang sa isang gabi, nagbago ulit ang lahat. Jana, sabi niya nang seryoso ang mukha, pati na rin ang boses. I have something that I need to tell you. At sa paraan ng pagbigkas niya nito, alam kong hindi na ito basta tungkol sa amin lang. Alam kong may mas malalim siyang sasabihin. May mas mabigat siyang aaminin. Iba kasi ang tono niya nung tinawag niya ang pangalan ko, Mama Mia. Hindi na yun yung tono ng David na sanay akong kasama sa mga tahimik na sandali. Hindi na yon yung tono ng David na lalaking kayang magpatawa sa akin
sa gitna ng napakaraming overtime stress namin sa trabaho. Mas seryoso siya, mas mabigat. Parang may dinadala siyang bagay na matagal na niyang itinatago at ngayon ay wala na siyang ibang choice kundi ang ilabas ito. Nasa labas na kami noon ng building. Tapos na ang overtime namin para sa gabing yun. Malamig ang hangin ng gabi kahit nasa Makati kami. Yung mga ilaw ng lungsod parang ang ganda tignan mula sa malayo. Pero mas lalong nagpaparamdam ng lungkot kapag mag-isa at tahimik ka at walang ibang kasama. Huminga siya ng malalim. I don't know how to tell you this, but I'm not as clean as you are, Jana. Hindi ako kasing linis ng gaya ng iniisip mo. Napatingin ako sa kanya, hindi ako nakapagsalita agad. Dinig na dinig ko naman siya, Mama Mia. Malinaw na malinaw. Pero parang may parte sa akin na parang alam na may darating na ganitong usapan sa pagitan naming dalawa. Ayoko sana natanungin siya. Ayoko sanang makialam dahil ayoko ring masaktan. Pero hindi ko mapigilan ng ma-curious. What do you mean, David? Mahina akong tanong. Saglit siyang umiwas ng tingin. Parang pinaglalabanan ang sarili niya. Bago ako napunta dito sa kumpanyang to, I wasn't just working in Singapore. Hindi lahat ng sinabi ko sa'yo ay katotohanan. Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko, Mama Mia. May kutob na ako, pero ayokong maging tama ako. I was transferred because tumigil siya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan na para bang ang bigat ng mga salitang gusto niyang bigkasin. Na para bang ayaw na rin niyang tapusin ang gusto niyang sabihin. Because, ulit ko sa huling salitang sinabi niya ng patanong. I had an issue dun sa last assignment ko. Natahimik ako, Mama Mia. Hindi ko siya pinutol. There was a confidential case. Internal investigation. Parang biglang lumamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung tungkol ba sa trabaho ang tinutukoy niya o mas malalim pa. Jana, I don't want to lie to you. But please understand, hindi ko rin masabi ang buong katotohanan ngayon. Hindi pa. Doon ako nakaramdam ng kirot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Ano pa nga ba ang tinatago niya? Ano pa nga ba ang mga bagay na hindi niya kayang sabihin ng buong katotohanan sa akin? Paano kung hindi ko pala talaga siya lubos na kilala? Paano kung ang sikretong yon, ang mga napagdaanan niyang yun ay ang mga bagay na hindi ko madaling matanggap? Pagkatapos ng gabing yun, hindi na pareho ang lahat. Hindi naman kami nag-iiwasan, pero parang hindi na kami ganun kakomportable. Sa totoo lang, Mama Mia, may mga pagkakataon na natatanong ko ang sarili ko ng mga bagay na gusto ko sanang itanong sa kanya pero hindi ko magawa. Kung sana sinabi niya sa akin nung una pa lang na may mga ganitong uri ng sikreto, papayag kaya ako na may mangyari pa rin sa amin?
Bakit ngayon niya lang inamin matapos na niya akong paulit-ulit na maangkin? Sinasabi niya lang ba ang mga bagay na yun para ako na ang maging awkward sa kanya? Para hindi na ako mag-demand o maghanap ng kahit na anong relationship status sa kanya? Ganun ba yun? Pero ang mga tanong na yun ay nananatiling tanong sa utak ko kasi hindi ko magawang itanong yun sa kanya. Ayokong magmukhang desperada at natatakot din ako sa mga posibleng sagot. Mama Mia, may mga sandali na nakikita ko siyang nakatitig sa akin. May mga sandali din na nakikita ko siya na nakatitig sa malayo, na para bang may iniisip na lubhang napakabigat. May mga oras na bigla siyang tatahimik, kahit sa kalagitnaan ng usapan namin. Minsan, kapag nagmi-meeting kami sa company, ay napapansin ko na parang wala doon ang utak niya. At ako yung tao na sanay sa kontrol. Ako yung tao na sanay na parang nagiging maayos ang lahat. Sanay sa sagot. Pero sa kanya, Mama Mia, unti-unti akong nawawalan ng hawak. Isang umaga, dumating ako sa opisina ng mas early kaysa sa usual. Maaga kasi akong nagising. Hindi na ako makatulog kaya nag-prepare na lang ako para pumasok sa trabaho. And para makaiwas na rin sa sobrang traffic, inagahan ko na lang, total tapos naman na ako. Empty pa ang floor pagdating ko. Tahimik pa. Hanggang sa makita ko siya sa may pantry. Mas maaga pala siya kaysa sa akin. Mag-isa lang siya doon, hawak ang kape, pero hindi naman niya iniinom. Uy, hindi ka ba natutulog? Biro ko sanang tanong sa kanya. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiting iyon. There are things, circumstances, that are hard to explain. Sagot niya. Humakbang ako palapit. We have all the time in the world. It's still early. Explain it to me. Sabi ko. Sandaling katahimikan ang namayani sa amin. At sa puntong yun, parang lahat ng pader na unti-unti naming binuo sa pagitan ng trabaho at damdamin ay nagsisimula ng gumuho. There are people that I've hurt on my last job, Jana. Sabi niya. And until now, may epekto pa rin sa akin ang pananakit kong iyon sa kanila. Napahawak ako sa counter. Hindi ko alam kung anong klaseng pananakit ba ang tinutukoy niya. May mga tao daw siyang nasaktan sa dati niyang trabaho. Mama Mia, bakit kaya ganun? Bakit ramdam ko na hindi lang yun simpleng office issue? Mula noon ay nagsimula na akong magtanong. Hindi sa kanya ng direkta, kundi sa sarili ko. Hanggang saan ba ako handang sumugal sa isang taong hindi ko pa lubusang kakilala? Hanggang saan ko siya kayang intindihin kahit hindi naman niya magawang ikwento sa akin ang buong katotohanan? Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nagbabago. Oh, Mama Mia, may mga araw pa rin na nagkikita kaming dalawa sa labas ng opisina. At kapag nangyayari yun, para bang nawawala ang ingay ng mundo. Kapag magkasama kami sa isang malamig na silid, parang kaming dalawa lang ang tao sa buong mundo. Na para bang ang mahalaga lang ay ang init ng katawan niya sa katawan ko.
Ang mahalaga lang ay ang mga bisig niyang nakayakap sa akin. Ang mga halik niyang ayaw humiwalay sa mga labi ko. Yun lang ang nagiging mahalaga sa akin kapag dumadating ang araw at puntong yun. Na para bang kahit gaano kagulo ang sitwasyon, siya pa rin yung taong hinahanap-hanap ng puso ko sa gitna ng katahimikan. Isang gabi, hindi ko na talaga kinaya. Matapos na may mangyari sa amin, Mama Mia, ay tinanong ko siya, David? Natigilan siya. Pasindi na sana siya noon ng sigarilyo at patayo na sana siya para lumabas sa may bintana ng hotel na pinagsistayhan namin. Humarap siya sa akin. Kung may tinatago ka pa, pwede bang sabihin mo na sa akin ngayon? Mama Mia, parang naiwan sa hangin ang pagsindi niya sa kanyang sigarilyo. Mahabang katahimikan ang namayani. Parang walang gustong gumalaw. Parang walang gustong bumasag sa katahimikan na yon. Hanggang sa marahan siyang tumango. This is not the whole story. Not yet. But I will tell you some part of it. Humigpit ang dibdib ko na para bang nakalimutan ko kung paano ang huminga. One thing is for sure, Jana. Tiningnan ko siya at dun ko naramdaman na kahit natatakot ako sa mga susunod na salitang mamumutawi sa kanyang mga labi, alam ko sa sarili ko na hindi pa rin ako aalis. One thing is for sure, you are the most beautiful thing na nangyari sa akin. Ikaw, na dati ay pinilit kong iwasan pero hindi ko magawa. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Jana, on my previous job, I have this woman. Supervisor ko siya. Matanda siya sa akin ng siguro higit 10 taon. Siya ang nag-train sa akin. Sabi niya, I'm a fast learner. Sabi niya, magaling daw ako. We became close. Tumahimik siya, Mama Mia. Isa-isang tumakbo ang mga senaryo sa isipan ko. Tell me, hindi lang kayo basta naging close friends sa opisina? Yumuko siya. May nangyari din sa inyo? Tulad ng nangyayari sa atin ngayon? Mama Mia, hindi pa rin siya sumagot. Gusto ko nang umalis nung mga panahon na yun. Dati iniisip ko na espesyal ang namamagitan sa amin. Pero ang katotohanan na yun, ang siyang sumampal sa akin, na walang espesyal sa akin. Walang espesyal sa amin dahil ginawa na rin niya ito kasama ang dati niyang katrabaho at boss pa niya talaga. I was young. Diba, kapag bata ka, lahat ng bagay ini-explore mo? I was like that, Jana. I was exploring myself. Let me guess. Nahuli kayo? Yumuko siya ulit. Yan lang ang pwede kong sabihin sa iyo ngayon. I'm not yet ready. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya, Mama Mia, at itinuloy na niya ang kanyang paninigarilyo. Ako naman ay naiwang nakatulala habang nakatapis pa rin ng kumot. Ilang sandali pa ay tumayo ako at pumasok ng banyo at doon ko iniiyak
ang isang bagay na hindi ako sigurado kung ano. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin magawang lumayo ng tuluyan kay David. Alam ko, Mama Mia, hindi na ito simpleng office romance. Kung sa kanya, simpleng attraction lang to. Kung sa kanya, simpleng pagbibigay lang to sa mga init ng aming katawan, sa akin hindi na po. Para sa akin, may klase na kami ng koneksyon na kahit may takot. Para sa akin, kahit may kulang na impormasyon, ay handang-handa na akong sumugal para doon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi naman ako ganito dati. Ako naman kasi talaga ang klase ng babae na gustong-gusto na nagiging sigurado sa lahat. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko maiwasan sa sarili ko ang nararamdaman ko para kay David. Alam ko na kahit ano pa man ang malaman ko, hindi ko na basta-basta mapuputol ang koneksyon namin at hindi ko na basta-basta matatanggal ang damdamin ko para sa kanya. At alam ko na darating ang araw na pipili ako kung magtitiwala ba ako sa kanya ng buo o poproteksyonan ko ang sarili ko. At sa bawat araw na lumilipas na kasama ko siya, mas lalo akong natatakot sa magiging sagot ko. I know for a fact, Mama Mia, na hindi ko na basta-basta kayang bitawan si David. Isang hapon, tahimik lang kami habang nakatayo sa labas ng building. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming ganon. Nag-aantay kasi kami ng masasakyan naming taxi. Pero pakiramdam ko, bawat isa doon ay may gustong sabihin pero natatakot. Hanggang sa ako na ang unang nagsalita. David, lumingon siya sa akin. Huminga ako ng malalim. I don't need a perfect person. I don't need a perfect man. Natigilan siya. Tinitigan niya ako. But I need a truthful man. I need someone I can trust. I need someone who can be fully honest with me. Napatingin siya sa akin na para bang mas lalo lang siyang na-pressure sa sinabi ko. At sa unang pagkakataon, hindi na niya ako iniwasan. Jana, marahan niyang sabi, I'm not proud of everything in my past. But I promised you, I am not going to make things right now to make your life complicated. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasisira mo. Tahimik ulit, pero sa pagkakataong ito ay mas kalmado na ako. Pumara ako ng taxi, Mama Mia. Hinila ako ang kamay niya at pumasok kami sa loob. Ako na ang nagsabi sa taxi kung saan kami papunta. Sa isang tahimik na restaurant na medyo malayo sa lungsod ang binaybay namin. Pagdating namin doon ay pinili ko ang pinakadulong mesa. David, I bared everything for you. Lahat tungkol sa sarili ko, alam mo na. Wala naman akong kayang itago sa'yo because my life was boring. Not until you came. Sabi ko nung magkaharap na kami at hinawakan ko ang kamay niya. I want you to tell me everything. Hindi kita i-judge. Hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman ang totoo. I'm stressing out. Hindi na ako makatulog, hindi na ako makapunction ng mabuti dahil sa panakanakang impormasyon na binibigay mo sa akin. I want the whole truth. And I know that you know that I deserve to know the truth, right? Yumuko siya, Mama Mia.
Dun sa kinauupuan namin ay walang distraction. Walang ibang tao na mahalaga. At dun niya ikwinento sa akin ang lahat. Ang transfer niya galing sa Singapore ay dahil pala sa isang internal investigation. Hindi dahil sa criminal na bagay, kundi dahil sa isang dating project na nauwi sa isang malaking corporate conflict. Pero sabi niya, Mama Mia, nagsimula daw ito dun sa dati niyang amo, dun sa dati niyang boss, dun sa supervisor na nakakasama at nakakapling din niya dati, yung mahigit 10 taon ang tanda sa kanya. Sabi niya, nagsimula daw ang illicit relationship nilang dalawa. Isang gabi, matapos ang magkaroon ng company dinner at pareho silang medyo nakainom. Nakiusap daw yung boss niyang babae na ihatid siya, kahit na pareho naman silang magta-taxi noon. Pero nung nakarating na sa place niya, yung boss niyang babae ay pinilit niya raw si David na lumabas ng taxi. At dahil nagmamadali yung driver ay nagbayad na lang daw si David at lumabas na rin. Pumasok siya dun sa loob ng unit ng kaniyang among babae or boss niya. At doon, Mama Mia, hinalikan siya nito. At bilang isang lalaki, at totoo naman daw na kahit may edad na yung boss niya ay attractive pa rin naman daw, ay pinatulan niya ito. Thinking na it was just a fling. Thinking na katulad ng nakasanayan niya sa US, sex is just sex. No strings attached. Hindi niya alam, Mama Mia, na iba pala pagdating sa mga Asian. Iba pala pagdating sa ating mga Asyano ang bagay na yon. Because sex is not just sex. Matapos may mangyari sa kanila ay umuwi na lang daw si David sa tinutuluyan niya. Pero mula noon ay hindi na raw siya tinigilan ng kaniyang boss. Halos araw-araw daw na may nangyayari sa kanila. Wala namang problema si David kasi nga akala niya lang daw talaga fling lang ang lahat. Akala niya no strings attached. Kaya sa tuwing magyayaya ang boss niya ay pinagbibigyan niya. Kasi nagiging easy naman daw sa kanya ang trabaho dahil doon. Lagi naman daw siyang pinapaboran sa work dahil doon. Kaya hinayaan niya lang. Ang hindi niya alam, Mama Mia, married pala yung boss niyang babae. Hindi niya raw alam kung bakit apelyido niya sa pagkadalaga ang bitbit niya. At wala man lang nagsabi kay David dun sa company na married ang babaeng yun o may asawa na. Akala niya separated. Akala niya walang sabit. Wala naman daw kay David ang lahat kasi wala naman daw talaga silang relasyon. Pero isang gabi, may tumawag daw kay David. Isang lalaking galit na galit at foreign yung language. Hindi niya maintindihan. Ang akala niya, wrong caller lang. Pero matapos ang 3 araw ay dumating yung kausap niya dun sa opisina. Mama Mia, dun na naiskandalo si David. Dahil sanay naman siya sa ibang bansa, sa Amerika particularly na ang bagay na yun ay wala lang, sinabi niya, Mama Mia, na oo may nangyayari sa kanila ng boss niya. But that was just sex. Nothing more, nothing less. Ang hindi niya alam dahil sa kanyang sinabi ay nainsulto pala yung boss niya. Hindi niya raw alam, Mama Mia, kung paano nangyari na siya pa ang may kasalanan ng lahat. Yun lang naman talaga ang lahat tungkol sa kanila. Hindi niya alam na nagkagusto na pala sa kanya ng totoo yung boss niya. O baka naman nagalit lang dahil nga sinira o nasira ni David ang reputasyon niya. The next thing he knew ay pinagbintangan na siya. Pinagbintangan na siyang may ginawang anomalya sa project.
Pinagbintangan na siyang tumanggap ng kung ano-ano para sa isang proyekto. Mga bagay na he swore on his life na wala raw talaga siyang kinalaman. Mama Mia, matapos niyang ikwento sa akin ng lahat, ay naramdaman ko pa ang panginginig sa kamay niya. That's why iniwasan kita nung nakilala kita, Jana. I don't want another complication. That's why I ask you if you're single before I went and kiss you. Because I don't want history to repeat itself. I don't want it to happen again. Nahimik lang akong nakinig sa kanyang kwento buong oras. Hindi ko na nga namalayan kung ilang oras ba siyang nagkukwento, Mama Mia. Lumamig na nga yung mga pagkaing in-order namin dahil mas nag-focus ako sa kwento niya. In the end, wala talaga siyang ginawang iligal. Wala siyang tinakbuhang kasalanan. Wala siyang kinita ng palihim sa mga proyekto. Pero para matapos na raw ang scandal, ayun, hinanapan daw siya ng isa niyang boss ng trabaho. Nagkataon naman na yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan namin, kaibigan ng may-ari ng kumpanyang pinanggalingan ni David. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng transfer dito sa aming pinagtatrabahuan. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Mahinahon kong tanong. Huminga siya ng malalim. It's not that I am judging you or any other Asian ethnicity. But I know you view things differently than me. Alam ko na iba ang culture ninyo, iba ang pananaw ninyo than me. Than what I grew up. I'm scared that you'd seen me differently kung nalaman mo ang totoo. Napangiti ako ng konti. Kahit may bigat pa rin sa dibdib ko, Mama Mia, ay napangiti ako. David, hindi ako kasali sa past mo. Who am I to judge you based on your past? Wala pa ako noon. Hindi pa ako kasali doon. At hindi naman ako nagmahal ng dahil sa resume mo. Natigilan siya. Hindi rin ako nagmahal dahil perfect ang image mo. Tumigil ako sandali, Mama Mia. Alam ko naman that nobody's perfect. Hindi ko intensyon na habulin ang isang perpektong tao, David. Nagulat din ako sa sarili ko. Nagulat ako na nauna akong umamin sa kanya tungkol sa pagmamahal. David, I know na ang mga katulad mo, ang kinalakihan mo, these things are normal. But what we are doing is not normal to me. Gaya ng sabi mo, we view things differently. So here I am, David, bearing everything. I am naked in front of you, emotionally, physically. Mama Mia, tumayo si David. Yumakap sa akin at hinalikan ako sa labi kahit may mga mangilan-ngilang taong nandun at nakatingin sa amin. Lumipas ang mga araw. Hindi biglang naging fairy tale ang lahat. May adjustment. Si David, Mama Mia, ay lumapit doon sa supervisor niya. Nagpa-transfer siya. Kasi bawal nga sa kumpanya namin ang nasa iisang department tapos magkarelasyon. Lalo pat kami na nasa money department talaga. Sa totoo lang, nagulat yung boss namin nung humiling ng ganun si David. Inamin ni David na mahal niya ako dun sa boss namin.
Ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay-bagay tungkol sa akin. Gusto nga niyang mag-resign pero sabi ng boss, pwede naman daw siyang i-assign sa ibang department. Natuwa kami, Mama Mia. Natuwa kami pareho nung pumayag ang aming mga boss. May takot pa rin sa puso ko paminsan. Pero mas malinaw na ngayon ang pagitan namin. Walang lihim, walang half-truths. Hanggang isang gabi habang pauwi kami mula sa overtime ay hinawakan niya ang kamay ko. Jana, I don't want to lose you. I love you. Kakaibang tuwa ang pumasok sa dibdib ko. First time niyang sinabi ang 3 salitang iyon. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi na ako natakot. I love you too, David. And I won't go anywhere. Sagot ko. Makalipas ang ilang buwan ay nagbago ang lahat. Hindi na kami lihim ni David. Hindi na rin kami magulo. Alam na ng buong opisina ang tungkol sa aming dalawa. Magkasama pa rin naman kami sa trabaho pero magkaiba kami ng departamento. Mas mature na ang distance namin pagdating sa professional side. Pero pagdating sa personal na buhay, mas totoo na kami. Mas payapa na rin ang aming mga puso. Isang hapon habang break time sa rooftop ng building, ay tahimik kaming nakatingin sa skyline ng Makati. Akala ko dati, when it's complicated, it's not real. It's not right. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti ako. How about now? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Now I know. Not all complicated is a mistake. Sometimes, we just have to be truthful. We just have to be honest. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, mula nung mag-umpisa ang lahat tungkol sa aming dalawa, ay naging payapa ako. Doon ko naisip na hindi pala mali kapag yung babae ang naunang umamin. Hindi pala mali kapag ikaw na babae ang unang magsabi tungkol sa damdamin mo. Iba kasi ang pagpapalaki sa ating mga Pinoy, di ba? Iba din naman sa kanila ni David. Sa ngayon, Mama Mia, David and I were married. Magkakaroon na rin kami ng pangalawa naming anak. We are happy. Oo, things are not always perfect. May mga pagkakataon na nag-aaway pa rin kami. May mga pagkakataon na hindi kami nagkakaintindihan, lalo na't culturally, iba po ang upbringing naming dalawa. But we made sure na sa bawat away, sa bawat tampuhan, lagi kaming nag-uusap dalawa pagkatapos lumipas ang aming mga init ng ulo. Lagi naming pinag-uusapan ang mga bagay-bagay like the mature adults that we are. Hindi ko man sigurado what the future holds, pero sigurado ako, Mama Mia. Hanggat hawak ako ni David at hawak ko rin siya, malalagpasan namin kahit ano pa mang pagsubok na dumating sa aming mga buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aming kwento. Naway na-inspire kayo, kinilig at na-in-love sa lahat ng aming napagdaanan. Lubos na nagmamahal, Jana. Ay, grabing pag-ibig yan, Jana, no? Pag-ibig from 2 different worlds. Ganun. Pero totoo, magkakaintindihan talaga, lalo na't kapag nag-uusap, hindi nagsisigawan, 'di ba? Pinapaliwanag ang part ng isa't isa. Darating at darating talaga sa punto na magkakaintindihan. At napakaganda naman talaga ng mensahe ng kanilang kwento na past is past. Hindi dahil may karumal-dumal na nakaraan ng taong iniibig mo, huhusgahan mo na siya. Hindi dahil may
marumi siyang nakaraan sa paningin mo, hindi mo na siya mamahalin at hindi na siya kamahal-mahal. 'Di ba? Hindi natin babasihan dito yung past. Ang babasihan natin dito yung tibok ng damdamin at kaligayahan ng puso. Ganun. Anyways, maraming salamat, Jana, sa napakagandang kwento na iyong ibinahagi sa amin para sa araw na ito. Sa mga nanonood ngayon, please paki-like at share naman nitong kwento ni Jana dahil deserve nitong marinig ng marami kasi nakaka-inspire din naman. Lahat naman talaga ng kwento natin dito, kung hindi nakaka-inspire, may mga natukuha naman talaga tayong mga learnings, 'di ba? So deserve nilang lahat na i-share. So i-share nyo na. Hello ako sa lahat ng ating mga members. Maraming salamat sa pagpapamember ninyo. Hi ako kay Rosel Macdolor, ang pinakabago nating member, Jasmine Magbanwa, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Yan po ang mga nananatiling member dito sa ating program at maraming salamat sa inyong pagmamahal. At syempre, bukod sa kanila, may mga nagmamahal din naman sa atin, ang ating mga solid subscribers, solid supporters na laging nanonood at nakikinig at hindi nagsiskip ng ads. Hi ako kay Charlene Baclohan, Christina Season, Bian Ramos from Hong Kong, Rose Santiago, Melissa Ante, ayun, Melissa Sicon, maraming salamat sa'yo. Maricel Mina, Cutie Hot Mom! Hello! Ayan, si Cutie Hot Mom po ay si Ma'am Rose Puno Perez. Ayan, yung Shop and Style na pinapalike ko sa inyo ang Blue App page. Ayan, hello sa inyo. Hi din kay Don Mercado, maraming salamat. Kay Liarni Lacundazo, maraming thank you. Jims 5019, maraming salamat. And Consigna Montalban, Rudy Ann Conado. Hello din kay Colette Lopez, kay Ramona Gonzalez, maraming salamat sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Janiel Trapa, ayon, lagi daw po siyang nakikinig all the way from Bahrain since 2024. Hi! Maraming salamat. Sa lahat naman nakikinig sa atin, thank you so much po sa lagi ninyong pananatili. Kahit weekend, nakikinig kayo, kaya I love you all so much. Kung meron po kayong sariling kwento, please do not hesitate to share that to us. Mag-email lamang po kayo, mamamia0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi and I'll see you on our next video. Mwah! Love you! Bye!